Kontento na ako sa unang dive pero ewan ko ba, parang may umiengganyo sa akin na muling sumisid. Maya-maya pa, may naaaninag na kami. May paparating. Sa lapit niya, mga ilang dipa na lang ay mahahagip na ng treasure shark ang aming kamera. And then you see it in its full glory. Makikita mo yung dorsal fins niya, yung pectorals, and then yung kanyang fins sa likod. How it moves, parang it's like a Hollywood film. Sa pananaliksik ng Treasure Shark Research and Conservation Group, kanilang naobserbahan na hindi nangingibabaw ang predator instinct ng mga pating na ito dito sa monad throne. Kumbaga, para nga itong barber shop o spa. Dito raw kasi pumupunta ang mga treasure shark para magpalinis ng kanilang katawan at hasang. Kinakain kasi ng mga cleaner wrasse gaya ng blue streak cleaner wrasse at moon wrasse ang mga parasite sa balat ng pating. Pero may nakatawag din ang aming pansin sa ilalim. Dito sa monad shoal ang ilang parte ng mga bahura, kung hindi naghihingalo, tila wasak dahil daw sa dynamite fishing noon sa lugar. Kaya't ngayon, maigi itong binabantayan ng mga bantay dagat ng Malapascua para masiguradong hindi na mangyari ang mga ito. Kung hindi maghihilom ang pating ito ng dagat, maaaring pati ang mga naninirahan dito ay maapektuhan, pati na ang mga treasure shark na aming nakunan. Pagka nagkaroon kasi ng disturbance sa environments or like cyanide or diamond fishing, minsan nadi-disturb yung kanila, environment nila, lumalayo sila or yung pagkain nila na naapektuhan, so naghahanap sila ng ibang place. Sino mag-aakala na sa ibabaw ng kuweba na aming sinisid ay may isang limestone island, ang isla ng Gato. Taliwas sa ibang isla kung saan may pangpang, buhangin at mga taong nakatira, dito sa Gato, iba ang mga residente. Mga black-banded secrets, isa sa mga pinakamangkamandag na ahas sa buong mundo. Sa umaga, nilabantay sila ng isla, pero pagsapit ng dapit hapon, isa-isa silang bumababa ng dagat. Hindi ito ang unang beses na mabisita namin ang lugar na ito sa hilaga ng Cebu, ang Malapascua. Ready to dive. So, treasure shark, here we come. Okay. Unang taon pa lang ng Born to be Wild, dinalaw na ito ni Romy. Napuntahan na rin ito ng dokumentaryong Planet Philippines. Pero bawat paglalakbay ay may kakaiba. Dahil sa aming bawat pagbisita rito, lagi pa rin kaming nasosorpresa sa bago naming nakikita. Kaya't hindi natatapos ang aming pagkamangha na makita sila sa kanilang natural na tahanan. At hindi pa rin kaming magsasawa na balik-balikan ito sa hinaharap. Dahil siguradong mas marami pang nilalang ang amin na namang makikita, makakaengkwentro at mas hahangaan. Ako si Doc Ford Stresio, Born to be Wild. Sa magkaribal na FEU at